Broadcasting Service. Ang bagong radyo ng bayan. News and current affairs, music and entertainment. Sumasahim papawid sa angmang sulok ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tapat at tunay sa serbisyo publiko. Hatid sa inyo ng 32 radyo ng bayan station sa buong Pilipinas. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Oras sa Radyo ng Bayan at buong Pilipinas, 9 minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Magandang umaga ng Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Ngayon po ay June 28, 2013. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry. Napapakinggan hindi lamang po sa himpilang DZRB, Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming sister station. Yan po ang DWBR-FM. Ako si Tess Ramirez at iba ang aking partner ngayong umaga sa halip na si Director Thelma Dumpit Murillo ay si Mariela Castro. Ay, masyado bang malakas. Ayan. Lumayo-layo tayo ng konti. Ayan. Hi Mariels, good morning sa lahat ng mga tagapakinig at nandyan pa rin kayo at patuloy na sumusubaybay sa aming programa. Tunghayan niyo po ang aming tema ngayong umaga. May kaugnayan naman sa pagka-tropical ng Pilipinas dahil ang Pilipinas ay isang tropical paradise. Yes. O, diba? Sarap-sarap pakinggan. Yung ating pag-uusapan. Ang tema natin ay Tropical Paradise. At alam nyo ba, Miss Tess, na sa DTI ko lang natutunan na kahit sa mga kapitbahay nating Asian countries, nasa atin ang pinakamasarap na prutas. Hindi ko alam kung bakit. Kasi diba, tropical din naman sila. Pero special siguro tayo. Special talaga, no? Sobrang sarap daw ng mangga natin, ng saging. Oo. Grabe. Maraming mga foreigners na sasarapan dyan sa mga prutas natin. So, ang DTI, meron tayong priority sa mga tropical fruits na tumutubo dito sa bansa na talagang sa atin lang yung may pinakamasarap gaya ng mangga, ng banana, tapos nagdagdag sila ng kakaiba naman, yung kalamansi. Tayo lang ang nag-export ng kalamansi sa mundo. Ayun. Tapos yung pinya rin pala, syempre, hindi makakalimutan yung pinya. Gugutumin yata kami ngayon, Mariela, sa ating pag-uusapan. Anyway, kagapay rin natin sa technical side, si Engineer Rita de los Santos at June Paladan sa DWBR. Good morning. And sa production side, si Miss Marjorie Posas. Good morning, Marge. 30 minutes after 8. Tuloy-tuloy na po tayo. Easy to get. Sa segmento ito ang ating makakausap, Marels. Si Mr. Yul Orevillo ng DTI 11 Davao del Sur. Siya po ang National Coordinator for Mango Industry. Good morning, Mr. Yul. Hello. Hello. Good morning, Mariel. Des, good morning. At lalo na sa ating mga taga-pakinig sa ating programa. Good morning po. Kayo po ay nasa Davao ngayon, Sir Yul? Yes, ma'am. Nandito ako sa Bigos, Davao Sur. Kumusta po ang panahon ngayon dyan sa Davao? Medyo may ulan kunti, ma'am. Di naman ganong malakas, pero may ulan pa rin. Since the other day, hanggang ngayon, umulan dito sa Davao. Ayun, ang Davao po ay
syempre, kilala din dahil maraming mangga dyan, di po ba? Medyo marami-rami dito, lalo na sa probinsya, ma'am. As of the moment, ay maraming harvest ngayon dito ng mangga. Saan po bang rehiyon may pinakamatamis na mangga? Bilang mango expert kayo dyan, sir. Actually, dito sa pagmamangga, walang masasabi natin na isang lugar na may pinakamatamis na mangga, ano ma'am? Ang issue nandito kasi yung maturity ng bunga. May mga lugar kasi na ina-harvest at the early stage na immature yung bunga kaya hindi ganong matamis, no? Pero in other areas na talagang sinasagad nila na 110 to 112 days from inducing fruit inducement, yun ang pinakamatamis ng mangga na makukuha natin, no? So, kung titignan natin, lahat ng regions all throughout the country pwedeng mag-produce ng napakatamis na mangga. Dahil tropical country tayo nga eh. Ano po ba yung pinaka-ideal na environment? Kung mapapansin nyo, yung mga regions na bihirang ulan, doon na mas maraming mangga, kagaya nung bandang north, regions 1, 2, and 3. Lalo na sa Zambales, no? Medyo mainit doon ang lugar. Dahil kung medyo less ang rain, mas maganda ho yun sa mangga. Dito sa Davao, kung minsan nasisira ang mangga dahil sobrang ulan, no? Dahil dito, lalo na ngayon, pagka may LPA, dito na nag-umpisa sa amin, medyo hindi maganda ang production ng mangga, pero at least may makukuha pa rin, no? Pero mas maganda kung mainit ang lugar dahil yun ang gusto ng mangga. Pero bakit po sa Guimaras, 'di ba nasa siya shoreline? 'Di ba ang nasisipsip niyang tubig ay tubig na maalat? Bakit sobrang tamis pa rin? Kasi sa Guimaras, ma'am, una-unang good manufacturing practice na sinusunod talaga nila. Yung number of days na dapat i-harvest yung mangga. Saka yung lupa nila doon, ma'am, more on lime, no? Ay maganda ho yun, no? Dahil condition na daan ng lupa, then yung nag-observe talaga sila ng pruning. Kung makikita mo doon sa Guimaras, ma'am, wala na kang makakita ng mga malalaking puno, di ba? Parang kontrolado nila ang growth ng mangga. So, madali lang i-manage, no? Ang control ng pests and diseases. Saka yung culture talaga ng good manufacturing practices ay sinusunod nila. And yun ang medyo hindi na-observe ng other farmers natin throughout the country. Pero in areas na talagang sinusunod yun ang may malaking production ng mangga. Okay. Sir Yul, syempre kapag binanggit po ang Davao, ang unang papasok sa isip namin is durian, di ba? Sa mga Yes, fruits, sapagkat yan yung talagang saganang-sagana dyan. Pero since kayo po ang National Coordinator for Mango Industry sa DTI 11, kumusta po ang kalagayan ng industriya ng mangga sa bansa natin ngayon? But based on sa datos na nakuha natin lately, 2012, paakyat ho ang demand, no? Both fresh and processed, no? Dito sa domestic and export market. Magandang promise ng mangga, kaso nga lang, medyo hindi nakatugon ang production. Dahil nga, may apekto yung climate change dito, lalo na dito sa bandang Mindanao, we have to adjust the production cycle. Doon ang problema ngayon dito, ma'am. Pero ginagawa na ho ng research, mga paraan ng ating research institutions kung paano i-fit doon sa climate change o change in the climate ang production ng mangga. So, sa ngayon, as to the demand, pataas po, uptrend ang demand. Yung nga lang, hindi nakahabol pa kundi, medyo ulilat kunti yung production natin. Pero, maabot din natin yan, ma'am. Ano po ba yung mga ongoing projects ng DTI para sa mango industry? Tapos, kailan natin ito tina-target? Actually, naka-umpisa na kami, ma'am, through our partnership with DA, no? Regional offices of our Department of Agriculture. Ang tinatarget ngayon natin na project, yung malalaking puno na unproductive because nga nagpangabot na yung mga canopy. Ang ginagawa natin nito ngayon, pruning ho. Nagpo-pruning tayo ngayon para mag-rejuvenate yung mga bagong sanga and ma-enhance yung production and quality ng bunga. So sa ngayon, dwarfing ho, at saka yung synchronization ng production. Dapat kasi from all throughout the region, from Region 1 to Region 13, sabihin nga natin sa Caraga, dapat hindi magkasabay-sabay yung bunga dahil mag-market lot ba. No? So, kailangan yung region na nandun sa taas, bandang Region 1, 2, and 3, may cycle sila sa production. Dito naman bandang Visayas and up to Mindanao, meron din
ino-observe na period of production. Yan, kinatawag natin na synchronization of production. So, umpisa pa lang tayo yan, ma'am, pero hopefully, in the near future, makuha natin yan na hindi talaga magkasabay-sabay para sustainable yung supply ng raw materials and fresh mango for our market. Sir Yul, nabanggit niyo po yung Department of Agriculture. Di mo ba bawat ahensya ng pamahalaan ngayon may programa tungkol dun sa tinatawag na profiling sa iba't ibang industriya? Sa palagay niyo po, ano po yung kailangan para isagawa yung National Mango Industry Study and Profiling naman ngayon pong third quarter na ng 2013? Actually, ma'am, itong profiling natin, updating na ito, ma'am. No? Meron na tayong profile, pero kailangan ng updating. Now, ang gagawin natin dito, we from DTI, being one of the focus industry to mango industry, magkakaroon in July or August ng national convergence of stakeholders ng industriya. Ang lead dito is DA, no? Department of Agriculture, mga regional offices ng DA, plus the Philippine Mango Industry Foundation Incorporated, no? Sila ang mga main actors ng industriya. So, pag ipunin natin lahat ito dito sa Davao probably para mag-input or magbigay ng mga information as to the present development of the industry. I-update lang natin yung dati na profile na dahil hindi na yung akma sa takbo ngayon ng mga needs ng industriya, may mga requirements na kinakailangan hindi na nakuha doon o hindi na-recognize doon sa previous na mga profiling na ginagawa natin. Okay. Panghuling tanong na po, Sir Yul, para po sa parating na 16th National Mango Congress, kailan po ba natin tina-target ang date na pagsasagawa nito at yung venue? At yung ano yung mga paghahanda para dito? Yes, ma'am. Ito maganda ito, ma'am. I would like to take this opportunity to invite everybody, no? Lalo na kayo, Ma'am Maril, to be here in Davao in March. Kasi ito ang parang as of the moment, they may change ng mga production cycle to ang peak ng mga prutas ito na mango, no? Dito sa Davao. This will be in time for the celebration of Araw ng Davao. March 16 to 18, probably ganun ang tentative schedule namin. Now, ang mga requirements nito, ginagawa natin dito ngayon, ang mga in charge or mga concerned agencies na may initial meetings na, may mga consultations na, because we will try to gather as much as we could participants, no? Para doon sa promotion, sa mga pagsasalaysay o sasasiwalat ng mga policy concerns, yung mga new technologies para sa mangga, and lahat na bagay tungkol doon sa industriya, this will be taken up during the 16th National Mango Congress in Davao. No, in Davao. Tentatively scheduled on March 16 to 18 of 2014. Yes, ma'am. Maganda pa ang panahon by that time dahil usually mga June naman ang onset ng rainy season. Pero during these days parang summer pa dito. So maganda. Tsaka di ba pag March marami ng matatamis na mangga, di ba? Natong linggo, marami dito. Kumakain na sila ng marami dito yan. Mga ganong months. Opo. Sir Yul, sa mga kababayan po natin na ang negosyo ay pagmamangga, meron po ba kayong gustong mensaheng iwanan sa kanila? Isa lang kasi ang ngayon, ma'am, no? Itong sa tourism ba, in line with our tourism projects, kasi nakihook tayo sa DOT, uso na ngayon yung pick and pay. Maganda to dahil yung mga hindi malalaking puno ang kalimitan pinupuntahan ng mga turista, ang agri-tourism, sinasabi nila. Kaya lang, maraming consideration na dapat din dito. Pero, halimbawa, kung tutugon yung mga sa mga requirements yung area mo, halimbawa, location of the farm, infrastructure, available facilities, kung nandun, makipag-ugnayan tayo sa ating DOT, o Department of Tourism, dahil ito talaga ang ngayon, no? Aside from yung mga scenic places na pupuntahan ng mga tourists, ito ngayon ang maganda dito sa Mindanao, yung agri-tourism na sinasabi ng DOT. So maganda itong opportunity para sa negosyo, lalo na doon sa may mga lugar o plantations or farms na accessible. Dahil mas malapit, mas maganda para sa mga turista. So hindi lang durian ang matitikman nila, kundi ang matamis na mangga from Davao. Oo. Sigurado yan, ma'am, dito. Marami yan.
Thank you, Mr. Yul, for being with us this morning. Maraming salamat po. Ma'am Maril. Ma'am Tess, thank you. See you sa National Mango Congress. Sige, sige. Bye-bye. Ayan po mga kaibigan, si Mr. Yul o Eulohio Orevilio, OIC ng DTI 11, Davao del Sur. Siya po ang National Coordinator for Mango Industry. Ang susunod natin kakausapin, Marels, after mango ay Saging naman. banana naman. Ano to? Fruit salad. Oo. Magbabalik po kami. Sandali po lamang. Ng magandang araw sa kababayang Pilipino. Patuloy na makinig sa DZRB, Radyo ng Bayan 738 kHz. Ang aking paborito sapagkat ito'y tumatalakay sa takbo ng ating gobyerno at sa buhay ng Pilipino tulad ko. Galing sa Miriam College, ako po si Chelsea Pangilinan. Dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Hi! Ako po si Hanelet Cacho ng Lyceum of the Philippines University. Kayo'y nakikinig sa DZRB Radyo ng Bayan 738 kHz. Tutok na sa masayang samahan, makabuluhang kwentuhan at seryosong balitaan. Dito sa PBS, kaalaman mo'y lalawak at tiyak, di ka maiiwanan. Tara na! Lipat na! Sa Radyo ng Bayan, konektado ka! Ang tipo kong negosyo. Masulyap-sulyap. Eto na, dun sa mga may ayaw ng mangga, gusto naman ng saging, para po sa inyo itong ating pag-uusap. Sulyapan naman natin ang industriya ng banana. Yes. Nandiyan na po si Ms. Marizon Loreto, ang Regional Director ng DTI 11. Siya rin po ang National Coordinator sa banana industry. Good morning, Ms. Marizon. Good morning at good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo ng Bayan. Good Thank morning you for po. joining us. Ang daming saging sa Pilipinas din, ano? Kahit sa bakuran, tumutubo yung saging. Wala po ba Oo talaga? nga. Hindi po talaga siya choosy, ano? Bilang ano? Yung para po sa saba banana o yung Cardava banana na isang klase po ng saging na pinoprocess po natin para maging banana chips, nasa halos backyard po yan. Kung meron man pong nagtatanim ng malawakan, kukunti lang po yun. Kaiba po siya doon sa Cavendish banana. Mas choosy ang Cavendish dun sa ano. Oo, kasi medyo maraming dapat gawin para talagang magiging maganda ang tubo. Pero yung ating pong Cardava banana o yung Saba banana, tumutubo lang po yan kahit saan at saka medyo hindi masyadong kailangan ng alagang-alaga. Director Marizon, naalala ko po yung nagdaang bagyo sa bansa natin. Talagang maraming banana plantations yung naapektuhan. Kumusta na po ngayon ang status niyan? Yung pong mga naapektuhan ng mga pananim natin? Okay. Ang medyo naapektuhan talaga ng husto, yung ating mga Cavendish banana na itinanim sa dalawang probinsya ng Compostela Valley at saka Davao Oriental. Pero sa ngayon naman, bumabawi na kasi immediately na rehabilitate naman kaagad yung mga plantation natin dahil nga din sa tulong ng gobyerno. So sa ngayon naghihintay na lang sila iha-harvest na naman nila yung kanilang mga pananim na saging, pero sa Cavendish po 'yon. Ang tubo po kasi ng Cardava banana dito po masyado sa Davao del Sur, Davao City, at meron pong paunti-unti dito sa mga probinsya na naapektahan ng Pablo, yung Typhoon Pablo. Ang marami pong saging na medyo na talagang naapektahan ng husto was the Cavendish banana plantation. Okay. Anong particular na assistance po from DTI ang inyong in-extend sa mga banana farmers natin doon? Kasi ang DTI naman ay ang chairperson ng livelihood cluster sa Typhoon Pablo. So, marami tayong mga bagay-bagay na ibinigay sa kanila katulad nung yung mga debris, yung mga yung mga kahoy or mga coconut na natumba, mga nyug na natumba. Kinonvert natin ito ng mga produkto like cocoa beads. Tapos nag-conduct tayo ng mga skills training para doon sa iba. At saka yung ating mga hot chili production, yun ang tinutukan natin. But of course, for the banana sector, it's really more of the Department of Agriculture, again, providing them with the necessary
seedlings, inputs, land preparations. Kasi po, ang role po ng DTI is really doon sa livelihood component na. So, pagka meron ng enough sustainable income yung mga farmers natin, doon po tayo pumapasok para sa processing side. Pero since ang problema po, ang naging problema is really doon sa pag-rehabilitate in terms of production, so ang ating mga kasamahan sa pamahalaan, ang una pong nagbigay ng ayuda. Pero nandun po ang DTI from the very start. Miss Tas, naalala niyo yung Fusarium Wilt? Yung na balita before. Miss Marizon, meron po ba tayong support services para sa Fusarium Wilt para makontrol ito sa farm level? Ano yun? Sorry. Yung Fusarium Wilt po, yung banana disease. Yung Fusarium Wilt. Yes. Sa Fusarium Wilt naman po, may mga pamahalaan, may mga ahensya po tayo ng pamahalaan, katulad po ng Department of Science and Technology at saka ang Department of Agriculture para doon po sa pagmamanage ng Fusarium Wilt at saka doon po sa Cavendish banana natin at of course ang DOST doon sa Research and Development component. Kasama po tayo doon sa consortium, ang DTI kasama po doon sa consortium kung saan kami yung tumitingin kung ano talaga ang kinakailangan gawin para po ma-manage itong Fusarium Wilt. Kasi nandito na po yun, hindi na po natin pwedeng sabihin but the best that we can really do is manage the whole thing. But also with simultaneous research and development. Okay. Sa larangan po ng export, ma'am, kumusta na po yung status natin? Katanggap-tanggap na po ba sa ibang bansa ang saging mula sa Pilipinas? Well, over the past several years, ang saging po na nanggagaling sa Pilipinas naman ay talagang katanggap-tanggap. No? In fact, they're even saying, our importers are even saying that we've got the best banana in the world. Medyo naapektahan lang ng konti ang merkado, ang export natin sa merkado nung magkaroon ng problema, of course, sa China market at saka itong sa Typhoon Pablo. Pero somehow na ma-manage naman po kasi hindi naman po lahat talaga totally devastated at saka ang area naman na pinagtaniman ng saging hindi lang naman doon sa tawag nito doon sa mga naapektahan nung bagyo. So it's widespread all over the region. So practically we're still able to provide the necessary export products to the market. Para naman po sa value adding at product diversification, balita ko po meron kayong ni-develop na maraming snacks na gawa sa banana or mga gourmet food. Nasa market na po ba itong mga newly developed recipes? Actually, ang ginawa kasi natin dito, inintroduce natin dito nung Banana Congress, but ang nangyayari talaga is itong mga product na ito, na-introduce na natin ito sa mga restaurants, sa mga hotels, and in fact, most of the restaurants this time, pag tiningnan mo yung kanilang mga food presentations sa kanilang mga snacks or sa main recipe, talagang sinasali nila doon ng saging. At the moment, we're working on the banana fiber out of the banana stem, na ito po ay napakalaki ng demand sa ibang bansa katulad po ng Japan. Ito po yung parang ginagamit para sa fashion accessories ng mga babae. And at the same time, kasama po natin dito ang Bureau of Fiber Industry Development Authority or FIDA. Tapos sa SSF po natin, ang tinutulungan po natin under that particular project sa shared service facility ng DTI is doon sa banana processing, particularly banana powder. Banana powder at saka banana flour. So, pareho po ito for food grade and feed grade, yung para po pang halo doon sa yung banana powder po ba? Bago yun banana powder. Para saan po yun? Director, ayan, ako. Choppy po, choppy. Sound. Sige, itry natin ulit. Director Marisol Loreto, ang Regional Director DTI 11. Siya naman po ang National Coordinator for Banana Industry. Naalala ko, meron akong
nakatabi sa sinehan nung college. Ano naman siya Sino kaya yung within nakatabi the mo na yan? university. Korean siya, Korean girl. Oo. Tapos ano siya, exchange student. Tapos baliw na baliw siya sa banana chips natin, I swear. Baliw na baliw ko Oo, naman. na-addict siya talaga. Parang yun yung una niyang confession. Bilang di kami magkakilala at nagkatabi lang kami. Talaga? Ano gusto niya? Patok yung na banana patok. split o yung... Chips. Chips. Talaga. Kita mo, marami talaga nagkakagusto sa saging ng Oo nga Pilipinas, eh. diba? Parang dapat tayo rin. Oo. Domestic consumption. Mayaman yan sa potassium, ang banana. Kaya dapat ay maging palakain kayo ng saging, ha? Para kayo ay lumakas. Ayan. Wala na si Director. Nako, siguro lobat na siya, no? Anyway, marami tayong nakuhang impormasyon from her. Sana yan. Napakanabangan din ang ating mga listeners. Meron na po tayong 36 minutes. Makalipas po ang 8 o'clock. Magbabalik pa po ang programa, ang Tipo Kong Negosyo. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Ang sabi nila, anumang mali na ginagawa ng mga matatanda, sa pananaw ng mga bata, ito ay tama. Kaya marahil nang mangusap at nagpasya ang taong bayan, ay nangusap at itinakda ang naging dikta ng panahon na dapat tularan at pamarisan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. We're back. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner ngayon ay si Marela Castro. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig. Nasa second half na po tayo ng ating programa at pinapaabot po ng aming host na si Director Thelma ang kanyang pagbati sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga. Siya ay nasa seminar lang at kaya hindi siya narito ngayon with us. Pero nasa palipaligid lang Yes. at nakikinig din In sa atin spirit, siguro sa oras na yes. ito. Good morning, Director Thelma. We Morning. miss you. Ay, pero totoo ba yung balita na nasasagap ko? Huwag Ano naman yan? sana. Ano yan? May ni-reveal si si na-reveal? Miss Barele, Ano Director. yun? Director Thelma Malalaman natin yan sa susunod na Oo. kabanata. Abangan, na lang, nagsusunod ha? na Abangan kabanata. yan. 8:30 na po ng umaga. Dako na tayo sa susunod na segment. Para-paraan lang. Para-paraan lang. And after mango at banana, ang atin naman pag-uusapan ngayon is about kalamansi. Maasim Ang naman. yan. Magandang umaga, Sir Joel. Si Sir Joel Valera, siya po ang OIC ng DTI
Region 4B at National Coordinator for Calamansi Industry. Sir Joel, good morning. Hello. Yay. Good morning. Magandang umaga. Welcome po sa programa. Kamusta na po ba ang mga kalamansi ng Pilipinas? Magandang umaga sa inyo at sa lahat ng inyong milyon-milyon tagapakinig. At ganoon na rin kay Director Telma, magandang umaga rin sa iyo. Ayun. Sir Joel, nasa po ba kayo sa mga oras na to? Ngayon, nandito kami sa Davao meron kaming Regional Operations Group, parang assembly, lahat ng regional directors, provincial directors. Dahil kasi ang bagong assign na undersecretary namin ay si Yusek Seni Maglaya, dahil yung dati naming Yusek na si Yusek Merly Cruz ay nag-retire kahapon. So kasi at the first day of new Yusek ay andito kami ngayon sa Davao at nagkakaroon ng briefing, replanning, redirection ng DTI RODG. Okay, maraming pinag-uusapan kayo dyan. At this time pag-usapan po natin yung calamansi industry. Kumusta na po, Sir Joel? Yun nga alam mo maganda yung kalamansi natin, no? Kasi sabi ng DA saka ng asosasyon ay tayo lang pala ang Pilipinas ang merong kalamansi. Isang type ng lemon na hindi mo makikita sa ibang panig ng mundo, no? Kahit po sa Asian countries ang nagpo-produce ng ganitong klaseng na produkto na nasa citrus sector. Kahit po sa buong Asia, tayo lang talaga ang may kalamansi? Tayo lang may kalamansi, no? Original dito yan, pero ngayon ata ay meron na sa Saudi na nagtanim na sila ng ilang libong ganon? Alam mo, sa atin galing yun, I'm sure. Galing sa atin ang planting material na in-import sa atin, nagtanim sila. Di masarap. Dahil nga yung dahil hindi lang yung as food products, no? Kundi yung pati na yung medicinal meron pa rin tayo sa kalamansi. Saka wala kang masasayang mula sa buto, yung kanyang balat, yung ring niya at yung kanyang dahon ay pwede mong gamitin sa iba't ibang produkto na nakakatulong sa ating health. Saan po nagagamit yung juice, no? Nakakatulong sa atin yan. Saan po nagagamit yung balat ng kalamansi? Yung balat kasi ay ang balat ng kalamansi, yung tinatawag nating yung peel, yung rind, no? Fruit rind. Meron kasi nakita silang yung isang chemical, yung tinatawag nating pectin, no? Ito yung mabisa sa cancer control at iba-ibang mga sakit, no, na hindi nakita. Pwede mong gawing essence oil, pwede mong gamitin yung balat na pag natuyo ay gawin mong biomass. Marmalade ka at maraming pang herbal siyang gamit, no? Oo, Sir Joel, ginagamit din niya ng mga babae pampaputi, 'di ba? Ay, sa siko. Oo. Yung pulp niya, yung pinakalaman niya, aside from yung juice, no, yun ang pinakaalam natin. Alam mo, pwede pala siyang bleaching agent. Ginagamit siya sa cosmetic, ginagamit siya sa powder, sa alak, no? Flavor enhancer. Pati nga sa buhok pala kasama sa deodorant Yes, diba? pero ang problema sa kalamansi, Sir Joel, pag inano siya sa balat nilagay, makatikate, tsaka nagda-dry yung skin. Sana masolusyonan yun. Oo, tama yun. Pero siyempre, pag ginamit mo as deodorant, ipoprocess mo siya. Hindi siya raw. Puro, no? May halong ibang pwede mo rin kasi siyang disinfectant, no? Deodorizer. Marami siyang gamit, no? So, gano'n po kalaki yung domestic need natin para sa kalamansi, yung demand, yung market, gano'n po kalaki? Alam mo, ngayon lang talaga nabigyan pansin ang kalamansi natin, no? Hindi talaga siya nabigyan ng magandang datos. So, sa amin, ang nakuha lang namin sa Mimaropa ay siguro sa produksyon, no? Sa produksyon sa buong Pilipinas, no? Ang konsumo kasi parang in-estimate lang is 1,103 kilograms, no, sa per capita natin. Pero ang sinasabi nga, ito lang yung para sa Mimaropa lang. Actually, sa Mimaropa, Oriental Mindoro lang, no? Sa buong Pilipinas, na 182,000 metric ton, ay 58% ito sa Mimaropa na nagagaling. Pero ang maganda rito, sa 58% ng production, ng volume of production, 99% ay galing lang sa Oriental Mindoro, sa lalawigan ng Oriental Mindoro.
Kaya nga ang aming mga advertisement dito, Calamansi King ng bansa, no? O Calamansi Capital ng bansa ay Oriental Mindoro. Dahil ang kanilang tinaniman doon ay humigit kumulang 11,000 hectares. Wow! Na puro kalamansi talaga. Maganda nga sana mapasyalan nyo talaga, makunan nyo ng ano, makikita nyo talaga kung gaano kalawak ang taniman ng kalamansi sa Oriental Mindoro. Okay, pero Sir Joel, di ba kahit saan naman pwedeng magtanim ng kalamansi? Sa bakuran, madaling tumubo kasi yun eh. Wala. Actually, walang pinipili itong ano eh. Wala itong pinipiling klase ng lupa. Wag lang yung flooded area o masyadong muddy, no? Basta yung ordinary lupa, sandy loam, upland, lowland na hindi talagang bahain, pwede mo itanim to kasi ay makikita mo, ordinaryong halaman lang to eh. Hindi to special na halaman. Survivor siya. Oo, survivor siya kahit saan, mainit, malamig, pwede yan. Ilan na po ang nakikinabang sa industriya ng kalamansi? Ngayon ay marami na kasi halos 4-5 bayan ng Oriental Mindoro ang mayroong taniman ng kalamansi kaya lumawak ito, no? Sabi ko nga, ngayon lang namin binibigyan ng datos ito at makikita namin yung gaano kalawak, no? Yung nakikinabang sa Mimaropa at Oriental Mindoro, no? Pero kasi katulad sa Calabarzon, mga 8% lang ang production nila. So konti lang yan, ilang bayan lang yan. Pero sabi ko nga ang kumukuha kasi ito kasi ay isang agricultural product, no? Kaya lang ang pagdating doon sa Bureau of Agricultural Statistics ay wala pa talaga siyang kumpletong datos. So nagtatay up kami ngayon ng Department of Agriculture sa pangunguna ni Regional Director Santiago para makita namin yung tunay na halaga, tunay na importansya at tunay na konsumo sa buong Pilipinas at sa ibang bansa, no? Actually, nakakapag-export na nga tayo eh. Kahit pag ganun-ganun. Oo, ng kalamansi, no? Process po. Meron din process, meron na rin, no? Meron na rin. Alam mo, ang hindi natin alam sa DTI, no? Sa DTI, ay meron na palang asosasyon ng kalamansi processor at exporter. Magaling. Oo, ito yung tinatawag na Philippine Calamansi Association Incorporated. Sila ang malalaking, hindi lang siya juice, no, kundi mga cosmetics at mga herbal products, no? Yung mga juices, may mga paste pa sila, yung parang yung palaman sa mga bread, no? So marami silang produkto na ini-export natin sa ibang bansa. Hindi ibig sabihin niya, Sir Joel, marami mga negosyante ang pumapasok ngayon sa kalamansi business. Marami ngayon. Nagiging interesado. Nakikilala na kasi yung nagiging demand, no? Katulad sa United Arab Emirates, 47% ang kinukuha nila sa Pilipinas, no? Tapos karamihan kasi dito ay Middle East like Kuwait, Saudi Arabia, tapos may Hong Kong, may Canada na kumukuha ng kalamansi natin. At maganda rito yung process kalamansi, no? Yung process na siya. Ito kasi yung unang nabanggit ko, mga raw eh. Ito mga process nito, 69% nito ay dinadala sa US, no? Tapos Korea, Hong Kong, Canada at Europe, United Kingdom. Pero ngayon yata pamahal yung kalamansi, Sir Joel. Kasi nga ngayon pa lang nila nakikita yung importansya. Oo. Baka naman dumating yung panahon na per piraso na ang halaga niya, na? Hindi naman siguro kasi nung pagkatapos namin ng planning workshop sa Calapan, Oriental Mindoro noong nakaraang buwan, ay meron na kaming isang investor na sa Occidental Mindoro na umorder na ng 20,000 planting material at magtatanim sa Occidental Mindoro. Sa Nueva Ecija, parang pinapalawak na rin at sa Calabarzon, pinapalawak na rin nila yung taniman. Dahil nga nagkakaroon tayo ng shortage, pag bibili ng asosasyon, no, sa bultuhan, dahil kasi sa kanila, hindi sila bihira sila magbenta ng raw, kundi ang kanilang in-encourage yung lahat ng processor ay benta as process products. So ngayon pa lang nakikita ano ba yung ganda ng negosyo, yung tipo kong negosyo pagdating sa kalamansi.
So ngayon, ang ginagawa namin sa Oriental Mindoro, meron kaming tinatap ngayon 2 kooperatiba, no? Na imbis na magbenta sila ng raw, ay kala i-process nila. At least process paglabas sa Oriental Mindoro. Bibigyan natin sila ng yung shared service facility, no? Ang initial usapan namin, at least bawat isang kooperatiba ay 3 milyon ang bibigyan namin halaga. Yun ay parte ng DTI at magbibigay din ng DOLE ng grant sa kanila na more or less nasa 500,000. Then yung DA naman ay magbibigay at magkakaroon ng proyekto ng replacement na ng kalamansi, no? Kasi yung iba matatanda na. At ang maganda rito, ang DA ay meron ng research ngayon at na-develop nila na ang pagbubunga ng kalamansi ay magiging all year round na. Kasi seasonal itong halaman na ito, no? Seasonal pa siya ng lagay. Pero di ba nagbubunga siya ng buong taon? Hindi. Ang talagang, yung mga pahabol lang yun. Pero usually, ang bunga talaga ng kalamansi ay from August to October So, linmas na yung November hanggang may pabunga-bunga siya pero pakonti-konti na. So, yun ang tinitingnan namin ngayon. Tinitingnan namin hindi naman siguro problema, no? Kundi isang sistema na pag naging full blast on demand nito ay kailangan may supply siya monthly, no? Siyempre, pag may umorder sa'yo, hindi mo pwedeng sabihin, sige, bibigyan namin sa inyo for the year mula August hanggang November, no? October. Para sa hindi naman pwedeng gano'n. So, yung pagpo-process ay makakatulong para ma-prolong yung production aspect niya. Tama. Pero ang ini-start ngayon namin ng DA ay yung replacement ng all year round production ng kalamansi para pag sinabi mo kailangan mo ito ng yung sinasabing lean month na napakahaba ay mapasusuplayan mo yung production yung volume ng requirement ng mga consumers natin. Sana nga. At sana mabawasan yung mga nagsasamantala, mawala ng lahat sa presyo ng kalamansi, di ba? Alam mo, ang sakit ng loob namin nung nagkaroon kami ng coordination with DA ay pag peak season, nabibili lang siya ng 2 piso, 3 piso. Magkano po ba ngayon, Sir Joel? Magkano po ngayon? Ngayon ay dahil nga sinama namin yung asosasyon ng kalamansi. So bibili na sila directly sa Oriental Mindoro na mas mataas ngayon sa prevailing price during peak month. Siguro parang pinapag-usapan doon hanggang 10 pesos per kilo. Ayun. Bibilin mo o i-deliver mo sa Divisoria. Pagdating mo sa Divisoria o ibang market area natin na nagsusupply ng kalamansi, nagbibili ng wholesale, bibilang ka na pagdating mo doon, pati transportation mo, 5 piso, 4 na piso. Ay siyempre, pag nandun ka na sa area, isang jeep ang dala-dala mo, ibalik mo pa yun sa Mindoro o ilako mo sa bahay-bahayan. So, mapipilitan ka ng ibenten. Although, sabihin natin, may kita siya konti, pero yung pagod mo, pati yung effort mo na pag-aan nito, hindi sapat. Ngayon, ang isa pa nakita namin dito, alam nyo, yung pag-harvest. Opo. Ang pag-harvest kasi ay nilalagay lang sa basket, no, o yung bayong, no, isang puno. Ang ini-introduce namin dito ngayon, magkaroon ng conveyor, no, mula sa dulot-dulo, no. Kaya pag umani ka, kukunti lang yung hawak mo sa kalamansi. At doon dire-diretso na doon sa pinaka-packaging area. Mas efficient pa. Ako, Sir Joel, ang sarap pag-usapan itong... Ako okay naman yun kasi ang DA ay may pondo sa para doon para mapangalagaan natin yung quality ng produkto. Yes, Sir Joel, maraming pagsalamat para sa oras niyo ngayong umaga. Isang revelation po ang kalamansi bilang industriya sa Pilipinas. Ituloy natin yan sa susunod. Tawag lang ulit kayo, ha? Salamat din sa inyong pag-imbita sa akin. Okay, maraming salamat din po. Magandang umaga. Good morning, si Sir Joel Valera, OIC ng DTI-4B, National Coordinator for Kalamansi Industry. Nagkatid sa atin ng 55 minutes. Makalipas po ang 8 o'clock. Saan mang sulok ng mundo,
Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado ka. Pinoy, konektado sa Marela, napasarap yung kwentuhan sa Kalamansi. Oo nga eh. Sino ba naman kasing akalain mo na ganun pala kalaki at kalawak ang mundo ng kalamansi? Oo. Kaya nga, pero meron pa tayong isang segmento pa. Yes. Maging produkto ka man. Ito, pinagsama-sama Voltes 5 para sa mga... Lahat na po ito. Pineapple, mango, banana, kalamansi. O yung kanina na pag-usapan natin yung mango, banana, kalamansi. Ngayon, plus pineapple plus pa. Pineapple. Kausapin natin ang owner ng SunQ Technical Trading Company Inc., si Miss Paquita Cawano. Miss Paquita, good morning. Yes, good morning, ma'am. Yes, welcome po sa programa namin. Ano po ba yung mga produkto nyo na processed na involving yung banana, kalamansi, mango, tsaka pineapple? Ma'am, yung mga produkto natin sa Island Tropical Fruit Jam, ang dragon fruit jam, goyabano fruit jam, durian, fruit jam, tomato with calamansi fresh, mango jam, collection jam, fruit delicatessen, pineapple mango with ginger, papaya mango, marang jam, and jackfruit, pineapple, and strawberry, and mangosteen. Pakaraming additional na prutas sa kanilang brand. Sumasali po ba kayo sa trade fairs? Bestsellers po ba yung ating mga tropical kami fruit? Noong last, yung sa MapBix World Trade po, ma'am. Yan, saka iPix po, ma'am. Ano ang inyong bestsellers sa lahat? Yung bestseller namin sa lahat, ma'am, yung tomato freeze with calamansi, ma'am. Tomato jam. Tomato jam. Yes, ma'am. Tomato jam, ma'am. Sarap kaya yun. Yun ang pinaka-excited sa natin, mga kapwa nating mga Pilipino. Okay. Yes, ma'am. Miss Paquita, nahirapan po ba kayo sa pagtataguhin ng inyong negosyo na processed tropical fruits? Talaga sa, ma'am, sa mga financing. Kasi yung mga natin, mga raw natin, nagtaas yung mga presyo din natin sa mga, bibilhin. So, medyo, pero awan ng Diyos, paunti-unti, naman, ma'am, makaista na lang. Okay. Opo, doon sa mga gustong gayahin po ang inyong pinasimulan, ano po yung inyong may iwang tips sa kanila? Yes. Yung ko lang po, ma'am, na maisabi ko sa mga kapwa nating Pilipino, nasa isip natin na lahat ng bagay ng mga prutas natin dito sa ating bansa na kung meron sa isip natin na hindi magagawa, na walang hindi magawa kung gagawin natin. Okay. Pero bilang participant, bilang stakeholder ng processed fruit industry, ano pong inyong perspective sa industriyang to? Yung ko po, ma'am, yung prospect ko talaga, ma'am, na talagang malaki yung chance natin talaga, ma'am, sa natin, sa pagiging stakeholder ng processed tropical fruits. Kasi nandito tayo sa ating bansa na tayo ang pinakamaraming iba-ibang prutas, ma'am. Tama yun. Okay, Miss Paquita, nako, medyo na po nabitin po kami oras. sa oras natin ngayon. Siguro next time ay makapanayam po namin kayo ulit kung inyong mamarapatin, Miss Paquita, Yes po, ma'am. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga. You're welcome, ma'am. Yan po mga kaibigan, si Miss Paquita Cawano, negosyante naman. Food processing, pineapple, mango, banana, kalamansi ang kanyang mga produkto. At sa pamagitan niyan ay nagwawakas na itong programa, ang Tipo Kong Negosyo. Yes, ang ngalan po ni Director Thelma Dumpit Murillo. Ako po si Marala Jam Castro at kasama ko po si Marjorie Posas. Magandang umaga po, Miss Tess. Yes, bye. Ako po naman si Tess Ramirez. Thank you, Engineer Lita de los Santos. Oras sa hudyat. Isang minuto makalipas ang ikasyam ng umaga.